Greetings mga amigs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Dahil malapit na yung Valentine's Day, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa gayuma at ang panghalina. So, ito yung mga misconception ng mga Pilipino. At meron din nag-aakala na ang gayuma kuno ay galing kuno sa Diyos, which is mali yan. So, pakinggan nyo ang paliwanag ko. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po. Paki-like ng video. Don't forget the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So hindi patagalin. Magpatuloy na tayo. Ito mga mix sa mga taong naniniwala sa pang-spiritual na bagay o kababalaghan. Totoo po yung gayuma, pero yung konsepto ng Pinoy ng gayuma ay mali po. Masyado kasing makathang isip ang mga Pinoy at sinasakyan pa ng ibang mga online seller. So, nagkawala-wala na sa passing yung totoong information talaga about gayuma. Ang gayuma po mga migs ay gawa po yan ng demonyo. Kung naaalala nyo, meron tayong 4 types of demonic attack. Yun yung obsession, infestation, oppression, at saka yung last is possession. Yung sinasapian na talaga. So, sa paggamit ng gayuma mga migs, mag-ingat po kayo. Kasi hindi po totoo yan, Santo Ninyong hubad, gagamit ka dyan, makakagayuma ka ng babae. Hindi po totoo yan. Although, yung mismong amulet ng Santo Niño, gumagana yan. Pero alam mo dapat yung totoong orasyon. Kasi hindi na po si Jesus o si Jesus o yung batang Jesus ang nagpapagana diyan. Ibang entity na po. Yung entity na yon ay galing sa linyada o hierarchy ng Infinito Diyos, which is in Pinoy Occult Pantheon. So, saan po na belong sa 4 na uri ng demonic attack ang gayuma? It's either in obsession o di kaya possession. It's because tatawagin mo yung spirit na yon at syempre yung spirit na yon, yung fallen angel na yon, hindi yung magtatrabaho na walang kapalit. So, in the future, pag nag-pass away ka na, namatay ka na, syempre pagbabayaran mo yung ginawa mo ng kaluluwa mo. Gagawin kang alipin nun. Meron ng mga testimony dyan, mga nakausap through mediumship. Pero sa ibang video natin pag-usapan yon. So, ganito yan. Ang obsession po ay bulong ng demonyo. Yan yung parati yung binubulangan ka ng demonyo na gawin yung isang bagay. Kumbaga, nagiging addict ka sa isang bagay. So, instead na maging addict ka sa sugal, sa pakikipagtalik, sa droga, sa alak, sa yosi, o sa namang bisyo, ang bulong ng demonyo sa iyo ay magiging addict ka sa isang tao, sa presence ng isang tao. Minsan napagkakamalan nila ito na pag-ibig kasi hindi mawala-wala sa isip mo yung taong yun. Pero, yun pala, bulong na pala ng demonyo. So, ito yung gawin nyo kapag nakaranas kayo ng ganyan at hindi kayo sigurado na parang feeling nyo may bumubulong na sa inyo. So, kumuha na kayo ng isang basong tubig, lagyan nyo ng asin, tapos bulungan nyo ng Lord's Prayer, Ama namin, o di kaya Psalm 91, tapos inumin nyo. So, isa yan sa mga pangontra. Yung mga nagbebenta po ng mga amulet, ng mga lana, mga ano pa dyan, mga langis, o ano pang mga kwintas-kwintas na panggayuma kuno, nako, magduda na kayo. Kung sabihin natin totoo man yan, hindi na yan gawa ng Diyos. Kasi ang gayuma mga migs, tinatanggalan mo ng karapatan yung isang tao na mamili sa gusto nila. Kasi ikaw, tarantado ka, gago ka, pangit ka pa. Tapos gusto mong gayumahin tong chika babes na to. So, instead yung chika babes na yon makakita pa ng isang mabuting lalaki para sa kanya, matatanggalan na siya ng karapatan doon. It's because may bubulong na demonyo sa babaeng yon na magiging madikit yon sa taong nanggayuma sa kanya, which is napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Kasi
tayo nga, binigyan tayo ng free will ni Yeshua, di ba? Ni Christ. Binigyan tayo ng free will. So, ikaw na mismo na tao ka, tinanggalan mo ng free will yung isang babae o isang lalaki para ikaw lang yung gustuhin. So, napakasakim. Ang totoong pag-ibig po ay hindi sakim. So, dahil po sa mga pagbebenta ng mga langis at iba pang mga anting-anting, nagiging misinformed na yung mga Pilipino tungkol sa gayuma. So, mga naglalabasan sa internet at iba pang mga articles, misinformation na yan. So, yan yung nakatagong kadiliman sa likod ng salitang gayuma. And aside from obsession, meron pang worst case scenario, yung possession. Yung possession po is yung demonyo na talaga yung papasok sa katawan ng babae na parang na-hypnotize na siya. Wala na siya sa kanyang wisyo. So, hindi na siya ang nagdadala sa kanyang katawan. So, ibig sabihin nun, pag nakuha mo ang chicks na yon, hindi na yung chicks yung nakakasex mo, kundi yung mismong demonyo na nasa loob ng babaeng yon. Usually, kapag magamit sila ng gayuma, tapos yung babae yung binibiktima, sukubus yan. So, sukubus yung pumapasok sa babae. Kasi yung sukubus na yun yung makikipagtalik sa lalaki. Iba din naman yung senaryo ng babae na ginagahasa ng incubus. Iba din yun kasi hindi naman gayuma yun. Kumbaga, na-attract lang sa kanya yung incubus na yun. So, ang totoong gayuma, espiritu ng isang babae yung gagamitin mo. Kung babae din yung target nyo. So, kung nagtatanong kayo bakit ko alam to, it's because nagsaliksik ako. Kasi, na-amaze ako sa word na gayuma. Yung pinakaunang nasa isip ko, baka magamit ko ito sa negosyo. Baka magamit ko ito na magkaroon ako ng maraming sales. Later on, palalim yung research ko. So, doon ko nalaman, ay, ganito pala yung siste. Which is, hindi alam niya ng mga Pilipino. So, sa mga nanggagayuma naman, para kang tanga. Kasi hindi naman yung babae yung nakakasex mo. Yung demonyo na nasa loob ng babaeng yun. Which is, may utang ka na sa demonyong yun. Mga prostitute nga, nagpapabayad. Demonyo pa kaya. So, dumako naman tayo sa salitang panghalina. So, hindi ito nostrum. Kasi yung gayuma, nostrum na yun. Deep na yun. So, charm lang. Panghalina lang. Attraction lang. Ganon, attraction. Yun yung tamang word. Ang attraction po is iba. You attract people na kasing vibes mo. So, may mga amulet po na tumutulong sa'yo na maka-attract ng mga tao. Tulad ng ganito. Ito. May dasal po siya, pero hindi siya patungkol sa mga fallen angel o mga demonyo. Ang dasal niya is high vibration words. Yung high vibration words po ay yun yung mga salita na kapag binanggit mo, magkakaroon yun ng pintig sa buong universe. At yung pintig na yun ay magiging wave, yung parang alon sa dulo ng universe. Babalik yun sa'yo bilang isang alon. At tangay-tangay na nun, yung taong may kasing level ng frequency mo. Pero mag-ingat ka kapag gumamit ka ng ganyan. It's because, kung masamang tao ka ngayon, nagpapanggap ka lang na mabuti, yung ma-attract mo talaga, yung totoong vibes mo. Kumbaga, gusto mo ng mabuting babae, pero ikaw tarantado ka. Hindi yon mangyayari sa attraction. It's because yung attraction, yung frequency, hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ng gayuma na may demonyo na pwedeng magsinungaling. Kung nagbabasa kayo ng mga article about quantum physics, so, lahat ng bagay na sinasabi mo, nagkakaroon yan ng pintig o nagva-vibrate yan, nagre-resonate yan sa dulo ng universe. At ang resonation na yon, magiging wave yun. At ang wave na yon, mag-i-spread yon sa buong universe. Parang signal ba? Nagbibigay ng signal. At babalik yun sa'yo bilang isang alon na tangay-tangay yung mga nakasagap ng signal na pinadala mo. Kaya nga sa quantum physics sabi nila, huwag kang magsabi ng masama tungkol sa sarili mo. Kasi magbibigay yan ng pintig sa universe at pwedeng mangyari yun sa'yo.
At huwag ka ring mag-isip ng masama or magsabi ng masama sa kapwa mo tao kasi magbibigay yun ng pintig sa universe. At syempre, yung law of karma, nakikinig doon. So, maaari ka ring makarma. At the same time, maaaring mapahamak yung taong nag-wish ka ng masama tungkol sa kanya. So, pag binentahan kayo ng gayuma kuno, tapos hindi kayo binigyan ng pangalan ng Diyos o Espiritu, kung sinong tatawagan para mapagana yun, ibig sabihin, peke yung gayuma na yan. Hindi yan totoo. At idadamay pa ng mga bugok na to si Kristo, na yung Santo Ninyong hubad kuno ay yung batang Kristo. Pero kung iintindihin mo yung dasal na yon, may mga pangalan ng mga espiritu na tinatawagan doon aside of Jesus. At saka may mga loko-loko pa na nagsabi na merong kunong orasyon na ginamit ni Jesus na orasyon para gayumahin si Maria Magdalena. Mangkatang isip na naman ng Pinoy. Si Jesus nga ang hindi nagpatalo sa temptation ni Maria Magdalena. Nasa Bible yan. Tapos siya pa kuno ang manggagayuma. Bobo lang ang naniniwala doon. Bobo lang ang naniniwala doon na yun kuno ang orasyon na ginagamit ni Jesus para gayumahin si Maria Magdalena. Tapos Latin pa. Sa panahon ni Jesus, Aramaic ang language, hindi Latin. Mga bobo kayo. At saka yung iba nagbebenta ng gayuma. Wala ngang asawa eh. Wala ngang girlfriend. Busted nga parate eh. Yung totoong nagbebenta ng gayuma, maraming chicks. So ayaw kong aminin yung mga ganyang bagay. Ayaw ko yung pag-usapan dito. So hindi ko lang sabihin kung ilang chicks natin dyan. Charot, joke lang, joke. At saka mga mix, may pahabol pa pala ako. Eto, mag-ingat kayo. Sa mga taong ganito, hindi nila alam na meron pala silang nakakapit na demon na bigay ng mga ninuno nila, lolo, lola, ama, ina, na nagpa-practice ng witchcraft o black magic. Meron pong gayuma na tinatawag na tatak. Ang tatak na yun ay hindi nakikita sa physical. Ang tatak na yun ay kompakto na ikaw, nanay ka o tatay ka, marunong ka mag-black magic. Binigyan mo ng authority yung demon na yun na kumapit sa katawan ng anak mo para yung anak mo ay maging malapit sa mga tao. Sabi ng iba, ano yan, sa mabuting paraan na ba daw gamitin para yung anak mo kung saan man siya mapadpad sa mundong ito ay hindi siya nagkakaroon ng kaaway kaagad. But instead, mamahalin siya ng mga tao na nakapalibot sa kanya. Pero ang mali doon, pinasakop mo na sa isang fallen angel yung anak mo gamit yung spell na yon. Spell yan. May pangalan din yan na nagpapa-andar dyan. So mali yan. Huwag niyo yan gawin sa mga anak nyo. Much better pa turuan yung mga anak nyo na maging mabuting tao kaysa lagyan nyo ng gabay o tatak na maging mapang-akit sa ibang tao in the future. Pag lumaki na siya, delikado yan. At mahirap tanggalin yan kasi ang nagbigay doon, ang nag-allow doon, nagbigay ng authority sa demon ay yung mismong parents. Isang malalang exorcism yon. Tsamba na lang pag nadaan pa sa deliverance prayer. Kasi ang kinin ng demonyo, yung kaluluwa ng babaeng yon pagdating ng panahon. It's because tinulungan siya ng demonyo na yung babaeng yon ay kaluguran ng bawat taong makakasalumuha niya. So, tandaan nyo mga migs, iba ang gayuma, iba yung panghalina. Ang gayuma is either obsession or possession ng demonyo. Ang panghalina ay attraction. Law of attraction, law of universe. So, ganun lang yung kasimple mga migs. I hope na mayroon kayong matutunan sa videong ito. Salamat po at kita-kits tayo until next topic. Yun na po. Thank you.